Good evening po. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ipag-pray natin yung sa prayer sa Our Father, yung deliver us from evil. Yes, Father, deliver us from evil of body and soul, from all our experiences of being oppressed of so many things. As you said in the book, in Psalm 18, how I love you, Lord. You are my defender. The Lord is my protection, and with him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. Thank you, Heavenly Father, as you bless us during our Bible study. May we come to know you as our Father who delivers us from evil. Pinagpe-pray po namin ang lahat po na dumadalo ngayon, lalo po may sakit, no? Si Ate Emily, ako rin po may sakit, si Sister Jessica, si Brother Alvin, at si Brother Elson. Deliver us from evil, Father, from the evil of sickness. This we pray in Jesus' name, by the Amen. power of the Amen. Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Praise to you. Praise to you, Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Praise to you, Lord Jesus. Yung gospel po ngayon, prayer po to ni Jesus for unity. Ito yung the desire of Jesus for the church. No? Yung desire ni Jesus for the church, magkaroon ng unity. Itong unity ito ay visible unity. Kasi yung mga non-Catholics, especially mga Protestants, after lang sila sa invisible unity. No? Pero ang sa Catholic Church, it is a visible unity. Yung Pope ang pinaka-symbol ng unity natin, kaya there shall be one flock and one shepherd, sabi ni Jesus, no? Kaya we pray for that visible unity. Once a year, January 17 to 25 yata, January 17 to January 25, nakakaroon po tayo ng World Prayer for Unity. No, iba-ibang Kristiyano nagpe-pray for unity from January 17 to January 25, no? To realize the prayer of Jesus that all may be one, no? Yung unity ito
Ang model nito, yung relationship ng Father, Son, and Holy Spirit. Three persons in one God, no? So unity does not mean uniformity. No, there can be unity in diversity. No, kaya maraming liturgies, no? Maraming rites, no? Nabanggit ko sa inyo minsan, there are 24 rites. There are 24 churches ng Catholic Church, no? May Eastern Catholics, may Maronite Catholics, may Coptic Catholics, no? Diverse po yan, diverse ang liturgy, diverse because of their culture. So unity does not mean uniformity. Na hindi lahat Roman Rite, no? Maraming rites din, no? Kasi ang model nito, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Three persons, magkakaiba silang persons, pero one God. So different rites, different expression of the Eucharist, parang three persons in one God, different persons, pero united, one essence, one God, no? Ayun po ang parang pinaka-model ng ating unity. Diverse, parang three persons, pero one essence ng Godhead, no? Visible unity. So yung love ng Father kay Jesus at ang love ni Jesus para sa atin, nag-reflect dito yung love ng Trinity. No, kaya yung prayer ni Jesus, pinapakita dyan yung love ng Trinity. Yung love ng Father kay Jesus, no? At gusto rin niya yung love ng Father tsaka ng Son ay hindi na pagmamahal niya sa atin, no? Kaya the Trinity becomes the love of our unity, no? So through baptism and the Eucharist, the Holy Trinity indwells in us. So sa prayer ni Jesus, nag-reflect po dyan yung love ng Father tsaka ng Son at yung pagmamahal ni Jesus sa atin, nag-reflect ang love ng Trinity. At ito'y nakikita nung baptism at when we celebrate the Eucharist. Because in baptism and in the Eucharist, we experience the indwelling of the Father, the Son, and the Holy Spirit, no? Kaya nandoon na po yung yung seed of unity, no, when we receive baptism and the Eucharist, no? So ang prayer dito, as we receive the sacraments of baptism and the Eucharist, we may love, no? This is the calling, no? We may love one another with the same love that the Father has for the Son. No? Very mystical, no? Tong union na to, no? Mystical kasi, kaya tinatawag natin mystical, kasi we participate in the mysteries of Jesus, no? In becoming man, becoming one with us. Kaya yung calling na to, high calling, no? That we love one another with the love of the Father towards His Son. So, ang sinasabi lang dito yung Trinitarian love natin sa isa't isa, no? We have so many talents, diverse, and yet we are one in Jesus, no? So, may effect ito sa ating evangelization, sa ating mission. Sa ating mission, we also share the love of the Father and the Son. And the love of the Father and the Son is the Holy Spirit. Ayan lang po basically ang mission. Kaya nga sinabi ni Mother Angelica, yung good news, Jesus loves you. Doon ni-reduce ni Mother Angelica ng EWTN ang mission. We just spread the love of Jesus. Kasi the love of Jesus is the love of the Trinity. And nag-reflect po yan sa fellowship natin. Halimbawa, Christ Family Prayer Group o iba-ibang group na nasalinan nyo. Christ, yung God's Beloved o yung Nightly Rosary Prayer. Lahat po yung communities May mga mission ng bawat isa.
Pero pinaka-basic mission natin to spread the love of Jesus. Even in our Bible study, in our Bible sharing, this is about the love of Jesus, no? Kaya nga, that the world may believe that you sent me. Kasi pag may pagmamahalan sa isa't isa, nakikita yung unity, nakikita ng mundo. Kasi nakikita ng mundo yung mga Kristiyano mismo, hati-hati Di ba? Kaya hindi makapaniwala kasi iba-ibang pangunawa kay Jesus Kaya yun po yung yung role natin, kaya bakit meron tayong Catechism of the Catholic Church. Our understanding of Jesus. Kasi magkakaibang understanding natin kay Jesus Mga ibang Kristiyano, mga iba almost the same, no? He is true God and true man, no? Mga iba hindi. Si Jesus hindi tunay na Diyos. Si Jesus hindi tunay na tao. Kaya napakahalaga po na makilala natin kung sino si Jesus, no? Kasi ayan po yung spread natin, who is Jesus? No, who is Jesus, no? Napag-usapan na rin po natin yan before, no, sa topic na isa sa mga topics natin, who is Jesus Christ? Basically, Jesus Christ is the second person of the Blessed Trinity who became man to save Bishop? us from our sin. Yes. Bishop, paano natin may spread ang love ni Jesus kung marami naman tayong division? Ayaw nga, mahirap O, Tsaka diba? nag-aaway-away, di ba? Away. Nagmumurahan. Kanya-kanyang paniniwala. Di ba? Kanya-kanya, Kaya tama una, ako, tama ka. oo. Kaya yun po yung maganda yung yung apologetics. Kaya nga 'di ba na-share natin sa 1 Peter 3:15. Nakalagay po explain to them the reason for your hope, but do it with gentleness and respect. Kasi minsan pag ating pagtuturo, minsan nawala yung respect at gentleness. No, kaya nakikita natin yan yung mga nag-aaway sa debate. No. Pero sinabi ni mismo ni St. Peter 1 Peter 3:21. Do it with gentleness and respect. Kaya malaking temptation po sa atin yan na nagiging na hindi tayo nagiging gentle tsaka without respect when we are explaining who is Jesus, no? Kasi tungkol lang kay Jesus po yan kaya nga po yun. So una, paano we can yung how do we spread the love of Jesus, no? Una, we come to know who Jesus is. Kaya meron tayong Bible study, no? Secondly, we grow in Jesus. How? Through the sacraments. Naging topic po natin yun, no? We come to know God deeply through the sacraments. Kasi ang normal way of God dealing with us is through the sacraments. Maraming ways si Lord, no? Mga insights natin, mga miracles natin, mga Bible study natin, mga ways ni Lord yan Pero ang kanyang normal way is through the sacraments. Kaya, how do we spread the love of Jesus? Through for example, confession. We become pure, we become holy. Because we know Jesus is holy. Then we receive Jesus, no? When we receive Jesus, we become one with Jesus, no? And when we become with Jesus, our lives are transformed. And when our lives are transformed, nakalagay sa John chapter 13, verse 36 yata yun. Sinabi ni Jesus, people will know you because of your love for one another. Kaya ang early Christians, ang laging sinasabi sa early Christians, see how they love one another. Nung nagkaroon ng epidemic sa early Christians, sa early church, marami nang matay na tao. Parang COVID, kumbaga sa atin. Ang mga tumulong, mga Kristiyano. Marami namatay sa mga pandemic. Nakita nila kung paano magmahal ang mga Kristiyano. Because they already have the love of Jesus Kasi actually atin, we cannot really, for example, we want to save souls. But we cannot save souls if we don't have the love of Jesus in our hearts.
Kasi Jesus came here to save souls, no? And to bring souls to heaven. And if we don't have that love of Jesus for souls, matamlay, hindi tayo ganado to spread the love of Jesus. Ganun po yan eh. Kaya yung napakahalaga po yung talagang yung relationship natin kay Jesus, no, na how do we spread the love of Jesus? First, our personal love for Jesus through the sacraments. Now we come to know Jesus through Bible study, through the Catechism of the Catholic Church. And then thirdly, in our union with Jesus through the Eucharist, we cultivate in our hearts the love of Jesus for other people, for sinners in particular. Ewan ko, alam mo yung seminaryo, bago ka pumasok sa seminaryo, meron kayong test eh. Among the test, bibigyan ka ng three, options. Bakit ka ba nagpare? Bakit mo gusto magpare? Maraming motivation to help people, to help the poor, marami. Pero ang hinahanap ng pari doon sa test na yon, you want to save souls. You want to spread the gospel. Ayun ang kaya maraming puro magandang motibo. Pero pag hindi nakita sa sagot mo yung to save souls and to spread the gospel, hindi ka natanggapin yung seminaryo. Ganun din po tayo, no? Bakit tayo nagkipag-deal sa ibang tao? To save souls, to save sinners. And if they're already saved, to deepen their relationship with Jesus. Ayun lang po interest natin. No? And we have halimbawa, sabi ni Ate Emily, Bishop, pagdasal mo ako. Kasi parang sakit natin, namamagayong pa ako and everything, no? I can only do that sincerely if I have the love of Jesus in my heart. Nung time ni Jesus, wala siyang ginawa. Mag-preach siya, mag-exercise, at mag-heal. Kaya when people ask for our prayers, we pray for them. When people nafe-feel nila, na-oppress sila ng evil, we pray for, we exorcise them. Kaya itong prayer natin kanina at the start of the day, at the start of our Bible study, deliver us from evil. Maraming tao na-experience nila yung oppression ng evil sa buhay nila. In many forms. Maaring financial oppression, maaring naguguluhan ng isip nila, nalubog sila sa kasalanan. And if we have the love of Jesus, we will pray for them, for their deliverance. No? May mga ibang tao, yung ugali, laging masungit. Di mo alam bakit sila masungit. No? So we deliver them, O Lord, kaya yung yung part of our, siguro, in our prayer meeting dito, no? We have the love of Jesus in our hearts. I-renew lagi natin yan. Lahat ng needs ng tao, if we have the love of Jesus, we will try to respond. Halimbawa, bakit may nightly rosary prayer? No. Mga iba, pagod na sa trabaho, pag 9 o'clock, magmimisa, mag-rosary. Mga iba, maraming ginagawa. Mga iba, masama pakiramdam, pero hanggang kaya, nag-rosary. Because they have in their hearts the love of Jesus. Kasi kung wala po yan, useless po yung mga pinagagawa namin sa pag-rosaryo gabi-gabi. Because we have the love of Jesus. Why do we pray for for Brother Egay? O nung dati, si Sister, sino yung namatay? Sister Florinda. Oo, yun, oo. Ba't natin pinagdasal? Because we have the love of Jesus in our hearts. Bakit natin pinagdasal yung apo nyo, Ate Emily, numanganak na siya? Si Dondon, si Clara, si Ate D. O bakit? Because we have in our hearts the love of Jesus. No, sinabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 13, no? If I may speak in the language of men, if I prophesy, I may burn my body. But if I have no love, I am nothing. Tapos nagsabi niya sa love is patient and kind, love is not jealous, love is not ill-mannered. Balik-balikan po niyo 1 Corinthians 13 verse 4 and the following. Ayun pong katangian ni Jesus. Halimbawa ako, wala ako ng patience, no?
So I do not reflect the love of Jesus in my heart. So Lord, I'm sorry. Minsan hindi ako kind. No, naasar ako, no, sa nangyayari halimbawa, mga naninira sa kaparian. Daming siraan, no? Maraming pare, hindi siya sa buhay ang kanilang pagkapare. No, sa aming grupo, no? May nga, pagsasabi, but if I have the love of Jesus, I pray for them. I want them to go to heaven. May mga pare akong kilala, active sa kanila. Kaya pedal ako kanina po sa inyo, nabasa niyo po ba? Nearly 20% ng clergy. Merong psychological distress. Pagdasal ko yung mga pare yan. Maraming factors, no? Marami ako kilalang pare ganyan. Hindi na ma-resolve yung kanilang mga iba. They are active in their meron silang parang mga family life nila. May mga anak sila. Mga iba matanda na sila. Yung mga anak nila, humingi ng tulong sa kanila, wala silang magawa. Mga ibang pare active sa kanilang homosexual lifestyle. Mga ibang pare naman may burden masyado sa buhay nila. Hindi makapag-relax. Walang katulong sa kanilang apostolate. Mga ibang pare walang affirmation sa community. Laging nakikriticize. Ang daming na-experience din. May pare na bang nag-suicide? Ano po? May pare na hubang nag-suicide? Marami na po. Marami na. Kami ni Father Efren, tatlong paring kilala namin nag-suicide. Sa States, marami. 33 years old lang yung pare, nag-suicide. Oo, marami po eh. Kasi kulang sila sa love o ano? Hindi po, may organic, psychological na eh. Okay. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, merong mga problema ang tao na nakukuha sa hindi po nakukuha sa prayer. Kasi si Lord kasi maraming ways. Si Lord through healing, prayer of healing, through medicine, through psychiatric treatment. 'Di ba? Kinote ko sa inyo yung Sirach 38 tungkol sa mga doktor. Kasi dapat ma-appreciate natin God works through that. Hindi pwede dahil may faith ako kay Lord, hindi na ako may faith ako kay Lord, tapos hindi na ako inom ng losartan. Hindi po pwede yun. Hindi na ako hindi na mo kapadududu eco. Hindi na ako inom ng fusimay dahil namamaga yung aking paa. Hindi. Kaya marami big Kristiyano, mga hindi Katoliko, namamatay because of that. Because of their wrong beliefs. Halimbawa, Jehovah Witness, hindi blood transfusion. Patay sila. Kaya nga maling understanding nila sa faith. Kaya nga may nakausap din akong psychiatrist, no? Sinabi niya sa akin, alam mo, Father, ang statistics ng mga paring may mga ganyan mental issues, the same din sa population ng tao, ordinaryong tao. Kung ang pare nasa 20%, yung ordinaryong tao population, 20% din may ganyang problema. Ngayon, kakaunti ngayon sa Pilipinas, lalo sa third world, ayaw natin pupunta sa psychiatrist kasi tingin sa atin may sira di ba? Di ba? Ayaw natin pupunta sa psychiatrist kasi tingin sa atin may sira Hindi, kasi help yan, psychological problem. No? Halimbawa, may problema yung sakya mo, punta ka sa mekaniko. Kung may problema ka sa samba, sa problema mo, may sakit ka, diabetes, so punta ka sa doktor na ang specialty tungkol sa diabetes. Kung sa puso, doon ka sa puso, sa cardiologist. Kung sa kidney, kukunin mo nephrologist. O sa isip, kukunin mo psychiatrist o psychologist. Pero hindi po gano'ng clear yan sa tao, lalo sa mga Katoliko. Kaya tuloy yung problema nila na aggravate ng gusto. Kaya isang solusyon dyan, magtulungan yung mga kapwa pare. Kasi mga pare, hindi rin bukas sa bawat isa. Bakit hindi bukas? Baka i-chismis ako. Pumunta ka na sa obispo mo, parang obispo mo, matulungan ka ng bishop mo. Papagamot ka. Halimbawa, yung mga paring pedophile, pinapagamot yan.
No, merong ano niyan, clinic sa States. Yung mga paring may problema sa pedophilia, pinapadala doon. No? Kaya ayun po sinasabi natin, kaya nga yung prayer natin, deliver us Lord from every evil. Diba sa misa? Deliver us Lord from every evil and grant us peace in our days. Marami tayong evil na experience eh. Tayo, Ate Emily, masakit natin. Sa mga ibang may problema sa negosyo, yung evil nila, nagkakaproblema sila ron. Mga iba nagkakaproblema sa kanilang mga mental issues. Mga iba financial issues. Mga iba walang peace and joy sa kanilang buhay. Eh sa misa diyata sa lahat yan, deliver us Lord from every evil. At tinutulungan tayo ni Lord sa evil na yan. Kung mental, pumunta ka sa psychologist o psychiatrist. Mabigyan ka ng gamot. No? Kaya ako nga, pag hindi ako nakakatulog, uminom ako Benadryl capsule. Oh. As needed lang. Oo. Kasi minsan hindi ako makatulog dahil ang dami ko sakit eh. Hindi umubra sa akin yung Sleepasil. Sleepasil, herbal yan eh. Over the counter lang eh. Hindi umubra sa akin yan. Sabi ng doktor eh, uminom ka ng Benadryl. 50 milligrams. Oh, sarap ang tulog ko, bagsak ako. Hirap na hirap ako bumangon. O sabi, bawasan natin 30 milligrams lang. Ayun mga helps yun, no? Hindi kailangan po natin yan. Maganda para itong sinishare ko, i-share din nyo po sa mga ibang kasamahan nyo, lalo mga nakakaedad at may sakit. Matulungan nyo. Huwag yung self-medication ha. Pumunta sa doktor para matulungan. Para ma-prescribe nila. No, so, ito po yung mission natin. Halimbawa, itong pag-share natin, Ate Emily, sa mga tao may sakit, mission na to eh. Gusto mong gumanda buhay niya, may sakit siya, pumunta ka sa doktor. Magaling yung doktor ko, i-repair mo. Ito binigay na gamot sa akin, tanong mo, ganun mga doktor. Ano yan, concrete way of loving, ate, no? Kaya yung ate, kung merong mutual love, no, yung love natin sa isa't isa, in a practical way. No, in a practical way, hindi naman, love is patient and kind. Oh, love is not ill-mannered. Oh, hindi tayo masungid, no? Hindi tayo ill-mannered eh. God is not happy with evil. Pag may nangyari masama sa kapwa natin, may iba natutuwa eh, di ba? Deeply din, mabuti nga sa'yo. Hindi. Pinagdadasal natin, no? Kung nakikita ng tao yan eh, kung meron kang yung katangian ng love is basahin nga, sino bumasa dyan? 1 Corinthians 13 verse 4 and the following. Habang nagkwento ko, pakitingin po sa Bible, 1 Corinthians 13 verse 4 and the following. Pakibasa po natin ulit, no? Mga katangian ng concrete love to, paano magmahal, how to spread the love of Jesus. May nakakita na po, 1 Corinthians 13 verse 4. May nakakita po, 1 Corinthians 13 verse 4. Oo. May nakakita po? Titignan ko. May nakakita po? One Corinthians chapter 13 verse 4. Meron po. Yeah. O sige, papakibasa, no? Ito yung concrete way of showing love eh. Ate Emily, no? Love is verse 14 hanggang po? Hanggang 8. 4 to 8. Nakita niyo po? May magbabasa po. Yes, si Jessica, pakibasa na. Sige po, pakibasa po, Sister Jessica. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where Okay na po. Okay. Okay na po. Ito po yung concrete ways of loving eh. Ito po, si Jesus po to eh. Jesus is patient. Jesus is kind. Jesus is not jealous. Jesus is not ill-mannered. Jesus is not proud.
Jesus is the truth. No? Ayun po si Jesus is not quick-tempered. Jesus does not brood over injury. Jesus does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth, no? Si Jesus to eh. So kaya nga when we receive Jesus in the Eucharist, nakakaroon po tayo ng healing. No, isa sa mga katangian ng when we receive Jesus in the Eucharist eh. When we approach the Eucharist with faith, with reverence, with love, nagkakaroon po tayo ng healing. No, nagkakaroon po tayo ng nagkakaroon tayo ng union with Him. No, nagkakaroon tayo ng strength. Nagkakaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng peace. In other words, nagkakaroon tayo ng transformation. May pagbabago sa atin every time we receive Jesus in the Eucharist. Sa personal natin, at nakikita ng tao na yan. No? Alam niyo po, minsan, before, madalas na sakit ng pare, masakit magsalita. Kasi nakita ng pare yung nangyayari, masama eh. Sakit niya magsalita. Pero if you are, naki-Jesus ka, tinetemper mo yung galit mo. Kasi may righteous anger, no? Tinatawag tayo, no? Tamang galit, no? May tamang galit, no? May galit na hindi tama. Pero tinetemper mo yon sa love ni Jesus, no? Si Jesus ka, nagalit siya, di ba? Pinaghahampas niya ng yung sa temple, di ba? Tinapo niya yung yung table, no? Ng ginagawang house of thieves, yung kanyang church. May righteous anger, no? Pero ang sinasabi lang natin, kasi ang tanong mo, Ate Emily, how do we spread the love of Jesus? Ang pinakaano po, when we go to confession, tapos we receive Jesus in the Eucharist. Kasi yung Eucharist po, aside from it is the, sabi nga ng isang pope, nakalimutan ko pangalan niya, it is the easiest road to heaven. Pero nagagawa niya sa atin, nagkakaroon tayo ng healing ng mga wounds natin. Kasi mahirap magmahal pag you yourself are wounded. No? Mahirap magpatawad kung tayo ginawa ng masama at hindi tayo nakapagpatawad. Kaya we need healing. No? We need the joy. Mahirap maging masaya. If you do not have the joy of Jesus, diba sabi Jesus, John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. Halimbawa, si Brother Elson, pinagdadasal natin si Brother Elson. Alam mo, Elson, mahal ka ni Jesus, no? And Jesus is using us to pray for you, Elson, no? Brother Elson, no? Ganon din si Sister Luz, no? Marami din sakit, katulad natin. Si Brother Alvin din, maraming sakit, no? Sister Karina, no? May sakit din. Si Brother John. Lahat po tayo may mga sakit. And we express our love for Jesus and the love of Jesus for all of us through prayers. No? Kaya praying becomes a sacrifice. Praying becomes a sacrifice for other people. Bakit tayo nag-grocery? Bakit tayo nakisimba? Bakit tayo nagbabasa ng Bible? That is good for others, no? Praying, of course, napagandang relasyon kay Jesus, pero praying becomes a sacrifice. No? Kaya, di ba, whenever we pray, I will pray for you. Ang tanong, pinagdasal mo nga ba o hindi? Ngayon nga pala anniversary ni Father Jess sa kanyang second death anniversary. Oo, kaya isinama ko siya sa misa. No, kanina. No, habang pinag-pray ko siya, kasi naka-receive din siya ng confession Birthday before. ko ng nanay ko ngayon. Oo, so sasama natin 'yan, no? Oo. Sa Salamat. misa natin. Sama natin sa misa mamaya, no? At the same time, alam naman natin nangyari sa buhay nila, kaya we also ask their intercession. No, ganun din po, no? So, yan, si Brother Egay, no? Kasama lagi sa misa ko yan. Pero pag sinabi natin na commitment po yan eh. Halimbawa, Ate Emily, commitment nyo po yan, pinagdasal nyo, lahat ng anak nyo, lahat ng in-laws nyo, lahat ng apo nyo. Commitment nyo yan. Tapos yung pagmamahal nyo, pag nagkakaroon kayo ng reunion, in-express nyo ng gusto ron.
No, concrete ways concrete ways. Iniintindi nyo yung apo nyo na mga anak na ngayon, ganun yan. Very simple, no? Pag sinabi natin pinagdadasal natin, talagang pinagdadasal natin, no? Yan, pinagdadasal natin si Sister Karina, si Brother Aldrin, at yung pamilya niya. No, pinagdadasal natin sila, maging ano sila, successful sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, at sa kanilang may masakit din sila na physically, no? Ganun po talaga. Oo. Marami sa atin pinagtagpo-tagpo tayo to express the love of Jesus for one another. Huwag na tayong lumayo pa sa pamilya mismo. Magmahal tayo. Commitment and praying for the family members. No, limbawa si Brother Janty, lagi niya pagdadasal yung kanyang anak. Si JC, si JB, tsaka si Joanna. O, tsaka asawa niya, Sister Renita. Pagmamahal yun no? Si Sister Luz, yung mga kaibigan mo, mga kasama mo, mga mag-anak mo, pagdasal mo. O, ganun. Concrete love. Love. Oo. Pakita nyo, love is patient and kind. Maging kind kayo sa kanila. Oo, kasi sa mundong ito, kulang ng kindness Love is patient and kind. No? Hindi, masungit. No? Hindi masungit, no? Kaya ganun po, Kaya yung application po nito, Ate Emily, we overcome division by showing the love of the Father and the Son and the Holy Spirit. Napakalaking po to, challenge, no? The love of the Trinity. That's how we will overcome division. Maaring hindi mangyari, pero sana mangyari bago dumating si Jesus dito. Pero matagal lang pinagpipray ito Kasi minsan nagkakaroon ng hiwalay-hiwalay o samaan ng loob sa grupo sa mga petty grievances, mga maliit na bagay lang. Hindi napansin, napabayaan, nasabihan ng masakit. Mga petty grievances, nangyayari po yan sa parokya. Minsan ang ganda ng parokya, nasira lang. Bakit? Hindi na asikaso. Hindi na appreciate. Kailangan ng tao ma-appreciate Kaya pag nakita niyo yung pare, active kayo sa pare, i-appreciate nyo si Father naman. O ngayon, may statistics na kayo makakita kayo ng 5 pare. Isa dyan may sakit. May problema makakita kayo ng 5 pare. May kilala kayo 5 pare. Sabi mo, isa dyan meron psychological distress. At ganun din po sa ating community. Isa sa atin. Limbawa ngayon, siya mo ngayon O baka 10 na. 2 sa atin may mga problema. Maaring hindi regular. Maaring paminsan-minsan, episodic. Hindi naman lagi. Pero minsan matindi, pagka-down mo, pagkaka-depress mo, parang pangit ang buhay. Hindi naman lagi ito everyday Matindi pag episode, pag tuloy-tuloy na. No? Kailangan talaga yung psychiatric treatment no? Oo. Pero kaya yung ngayon alam niyo na, nakakita kayo ng pare, makita kayo 5 tao. Isa dyan may problema. Pagdasal nyo, Lord, kung sino man yun. Malay mo ako yun. Lord, tulungan mo ako. No? Kasi lahat tayo dumarating, lalo tayo mga may edad na, may edad tayo, no? Dumarating sa atin yung mga yung loneliness, depression, nag-iisa tayo. No? Kasi before active tayo Ngayon para sa atin, nag-iisa tayo. Yung buhay natin sedentary, no? Ganun talaga Kaya we pray, no? Concrete lang Tapos living the Eucharist. How do we live the Eucharist, no? Nabanggit ko, healing. Nakakaroon ng healing. No? Nakakaroon ng union with Jesus. Union with Jesus brings joy. No? Nakakaroon ng strength. Nakakaroon ng peace. Tapos nakakaroon ng transformation. That's how we live the Eucharist. No? Ganun din ang relationships. Ang hirap po ng role kasi natin ngayon naliwanagan na tayo. Ang hirap ng role natin. Kasi tayo magsisimula hindi naman tayo sabay-sabay nagkaroon ng realization. Sa buong parokya, lahat ba may ganyan realization? Wala. Mga iba, daming iniisip, problema, kaya pupunta ng parokya para somehow matulungan ang kanilang kalungkutan, pagiging mag-isa nila, ma-affirm sila. Role nyo yan. Tulungan nyo mga members ng community. No?
sa pamilya nyo, maging ano kayo, kayo ang talagang sacrifice, no? Ah, nagiging wherever we are, we embody the prayer of Jesus for the world. Ayun lang po, no? Kaya siguro ito na naidala tayo rito sa prayer natin, deliver us from evil. Ah, kung meron mga gusto mag-share diyan, kung gustong magtanong, kaya sa misa, di ba lagi ito sinasabi, yung prayer ng Padre, di ba? Deliver us, Lord, after our Father, di ba? Deliver us, Lord, from every evil. Evil of body and soul, of mind, of spirit. And grant us peace, grant us joy in our days, habang nabubuhay tayo. In your mercy, keep us free from sin. Kasi ang sin talaga nagbibigay na sa atin ng nagkakaroon tayo ng walang joy sa buhay natin. And protect us from all anxieties. Diba sa prayer ng pare yan, diba? And the priest acts in the person of Christ. That is the prayer of Jesus. Jesus is praying for each and every one of us. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our days. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety. Ngayon, I am praying, no? Lord, protect Brother Elson from anxiety. Protect Ate Emily from anxiety. Protect Sister Luz from anxiety. Protect Brother Alvin from anxiety. Protect Sister Karina from anxiety. Protect Brother John from anxiety. At lahat po ng Christ Family Prayer Group, at yung mga humingi ng prayer sa atin. Si Sister, si Ate Emma. Yung kanyang kasama, si Sister Clem. Protect them, Lord, from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. No? O hanggang doon lang po, siguro ang sharing ko, kung meron po kang sharing at prayer, no? Halimbawa, sa Daniel 6:27, basahin ko na lang po, no, yung mga passages na ginawa ko, no? Kasi gumawa po ako ng pamphlet tungkol sa Our Father, Gumawa po ako, No? Nakalagay rito, no? He saves and rescues miracles in heaven and on earth. He saved Daniel from being killed by the lions. Diba, tinapon si Daniel sa mga maraming lions. Hindi siya pinatay o kinain ng lions. Ayun ibig sabihin, deliver us, Lord, from every evil. Praise the Lord who saved you from the king and the people of Egypt. Yun ang timing ng Moses, who saved his people from slavery. Ito maganda sa Psalm 141, verse 9. Keep me from the trap which they have set for me. Kasi parang trap yung anxiety. Parang trap yung yung mga negativity sa life. Sabi rito, keep me from the trap which they have set. Yung mga pangyayari sa buhay, trap yan While I pass in safety. Yan ang gagawin nun. Psalm 140. Let no flood carry me away. Diba? Baha, bagyo. Yung baha at bagyo ng ating buhay. Ang prayer ng Psalm 69 verse 15. Let no flood carry me away. Tapos Psalm 91. He himself will snatch you away from the fowler's snare or raging tempest. Ito yung word of God to deliver us from every evil. Kaya balikan niyo po ulit yung prayer na yun sa misa. Deliver us, Lord, from every evil. At basahin niyo yung Psalm 18 verse 1 and 2. Daniel 6:27. Exodus 18:10. Psalm 141:9 verse 10. Psalm 69 verse 15 at Psalm 91. Ito yung paborito ng El Shaddai Psalm 91, di ba? Gumawa pa sila ng prayer, di ba? Yung para panyo. Ayun yung Psalm 91 nun. Deliver us from evil. Dasal, siguro marami akong kinota scripture. Ang gawin nyo lang po mamaya o bukas o kung kailan kayo free,
bago mag-umpisa ulit tayo next Thursday, mabasa nyo ang Psalm 91. Kasi yung pong assurance ni God for our deliverance. Pwede po yan, no? Meron po kayo 1 week, basahin nyo po yung Psalm 91. Sa Psalm 28 verse 15, no? Masarap basahin kasi yung Word of God eh. I will be with you and I will protect you wherever you go. I will not leave you until I have done all that I promised. Ang ganda na sinabi ni God, no? I will not leave you until I have done all that I promised. Genesis 28 verse 15, no? Thus says the Lord your ransomer, I lead you in the way you must go. Isaiah 48 verse 17. Alam niyo po, wala akong balak na basahin to. 5 minutes before tayo mag-start ng Bible study, nag-aasa ko kay Jesus anong magandang prayer for tonight. Dinala niya ako sa Our Father, deliver us from evil. The Lord will deliver us from every evil of body, soul, and spirit of mind. Lahat po yan. Tapos, nalaman natin, mga kaparian, almost 20%. Para nakakita kayo ng mga pare, isa dyan sa limang pare, isa dyan mayroong problema. Ipagdasal nyo si Father. Lord, kung sino mga pong pare may problema ngayon sa kanyang psychological distress, deliver him, O Lord. Tapos, basahin nyo Psalm 91. Mula ngayon hanggang next natin Bible study natin, Bible sharing, no? So, doon po tayo dinala ni Lord, no? Ang ating Bible sharing, that all may be one. Tanong ni Ate Emily, how do we spread the love of Jesus, no? Sagot po natin ay 1 Peter 3:15. Be gentle, be respectful in sharing the love of Jesus. Tapos dinala tayo sa mga verses sa Bible sa Psalm 91. Ang ganda po, kung meron mong gusto mag-share, no? Makipag-share po tayo. Maging habit po natin na pag may nalaman tayo, siguro maging habit natin everyday pagdasal natin ng family members natin. Maging habit natin kahit banggitin man lang pangalan lang. No, banggitin lang natin yung family members natin. No, everyday, no? At yung mga oo. Siguro ganun po siguro, oo. Ang ganda po lang po. Siguro kung meron kayong sharing o tanong, pwede po, no? Pero maganda po kung saan tayo din ng Lord ngayon, no? Deliverance. Deliverance, body, soul, and spirit, no? Oo, ganun. Maraming tao ngayon. Tanong na lang, may tatanong na. Nakakamit po ba ang deliverance, Bishop? Lalo na kung hirap na hirap ako magsimba ng Sunday. Opo. Kasi syempre, ayoko gagawing dahilan yung nahirapan ako lumakad, disabled ako. Opo. Kasi parang hindi maganda para sa akin, hindi maganda. Opo. Pero, ayun hindi ko magawa. Bakit ganun? Bakit dapat hindi ako makapagsimba? Yan. Kasi may fear ako, Bishop May fear kaya ako nga diyan papasok yung counseling ng pare. Diyan po papasok nung anong turo ng katikisim dyan. Ang turo ng katikisim dyan, you are excused. Actually, pwede mo, kasi tanong bakit pag meron ka nung happening, nakakasama ka? Mga exceptional yun. Pero pag yung may sakit ka o nag-aalaga na may sakit sa'yo, kaya nga ini-invite, kaya meron tayong extraordinary ministers ng Eucharist. Kasi wala kasing ugnayan yung yung parish nyo sa lugar nyo, kasi pwede kayong dala ng communion every Sunday. Tapos manood kayo ng TV sa online mass, no? Ayan mga pinapayo ko sa mga katulad natin na may sakit na. Halimbawa ako, pag nagimisa ako, usually hindi na ako nagimisa in public kasi madalas nakaupo na ako no? Kaya ako nagimisa lang ako mag-isa. Na-excuse na ako for that.
no, na Yep. maraming pari din excuse na sa pag-imisa in public, no, dahil may mga sakit na rin sila, no. Kaya mag-isa lang sila nag-imisa. Kaya sa inyo, Ate Emily, excuse po kayo. Ngayon, kung hindi pa malapit yung parish sa inyo na mabigyan kayo ng Eucharist, pwede kayo makinig naman sa sa online mass. Oo. So, ayan po advice ng isang pare sa mga katulad nyo. No? Magandang gabi po, Bishop. Brother Alvin. No, po. Brother Alvin. Sa concern po ni Ate Emily, dapat po magpasabi po siya sa parokya. Opo, oo. Ini-schedule po yan ng pare para mapuntahan po siya, makatanggap po siya ng 3 sacraments. Kumpisal, komunyon, papahid ng banal na Santo Olio. Yun, Then, tama po yun. The following next week po, day minister na po ang kasama po dyan. Siya magsusubo sa kanya ng banal na komunyon. Yun, oo, tama. Oo. Pero ang required po dyan, makapag online mass po siya para po hindi na po babasahin yung Bible verses at di na po mag-homily dahil nakapanood na po. Opo. Kung hindi naman po, talagang walang pagkakataon, binabasa na lang po yung pong Bible verse yung pagbasa po na yung mabuting balita. Opo. Pero po kasi yung ginagawa po namin every Sunday. Yun, oo. May 5 po ako sinusubuan. Buti nga po, may nakasama na po ako. Biro po, susubo po kami ng 12:00 na tanghali. Talagang pag-uwi ho namin, naliligo po kami ng pawis. Opo, malaking apostolate po yan. Oo. Naka-polo shirt kayo. Maraming salamat, Brother Alvin. Oo. Ayan po, yung sinabi ni Brother Alvin dahil very active siya sa church, no? Gawin niyo po yung Ate Emily, no? Ganun, oo. Oo. Di ba sabi ko yung po sa inyo, entitled na tayo sa anointing of the sick kasi may edad na po tayo eh. Entitled na po tayo. Maraming salamat po, Brother Alvin, ha? Tuloy niyo yung magpalakas po kayo. Mahirap po talaga yan. Talagang apostolate niyo po talaga yan. No? Maraming salamat po. Opo, salamat po. God bless po. Opo. Sige po. Okay na po. Sige So, Wala nang gusto Lord, magtanong. deliver from every evil. Basta rin po apostolate ni Brother Alvin. Po ko sa bawat parokya. Kami mga pagdasal po namin ng mga pare. Oo. Okay na po. God bless po, no? The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Psalm 91, ha? Psalm 91. Huwag nakalimutan, Psalm 91. Next week, Okay po. dapat marami na Psalm kami 91 na. sa Psalm 91. Oo. Thank you, Bishop. Thank you, Psalm Bishop. 91 sa sunod na. Thank you po, God Bishop. bless po. God bless po. God bless po. Thank you. Good morning. God bless. God bless po.